pagsasayaw, teatro, pelikula o sa pagkuha man ng litrato, hindi magpapatalo si Dennis sa anumang uri ng sining. Bata pa lamang si Dennis nung siya ay napingi. Nagkasakit siya ng diarrhea at binigyan siya ng maling gamot ng kanyang doktor. Ngunit, hindi ito naging hadlang para sa kanya. Before, nung bata pa ako, mga high school ako noon merong business yung brother-in-law ko sa photography. Sinubukan ko lang gamitin yung camera. Yung mga first shots ko, ang papangit. So, na-frustrate talaga ako. Then one time, sa Mega Mall, si Richard Gomez, yung nagmo-model, idol ko talaga yun. Kumuha ako ng mga litrato and doon talaga lumabas yung passion ko. At first, frustrating siya, pero nag-practice lang ako. Nag-practice, kaya yun na. At dahil sa tiyaga ni Dennis, sumali siya sa international competition sa India. Ngunit, ilang araw bago ang kanyang flight, lahat ng equipment niya, lens, camera, at lights ay ninakaw. Iyak ako ng iyak nun kasi lahat ng pinag-invest nawala. Buti na lang may donor na nagpahiram sa akin ng isang camera. Kaya yun natuloy naman. Nung pagdating ko sa India, nanlaway talaga ako sa lahat ng equipment nila. Ang dami nilang cameras, lenses, bags. Tapos ako, iisa lang yung camera ko. Pero sabi ko, kaya ko to. Kaya ko to. Sa daan-daang photographers na galing sa ibang bansa, ang litrato ni Dennis ang isa sa napili. Nanalo siya ng 3rd place at binigyan ng parangal sa Malacanang. Maliban sa photography, mahusay din na aktor, direktor at dancer si Dennis. At sa tulong ng kanyang deaf community, itinayo niya ang Teatro Silencio. Ang kanyang itinayong organisasyon na ang ikinikilalang teatro ng College of St. Benilde para sa mga may kapansanan. Na-mention niyo po kanina na videographer din kayo. Paano po kayo nakaka-communicate sa production niyo? Using gestures. Kahit hindi talaga sign language ang gamitin, gestures, pwede na. For example, kung malayo, hindi mo na kailangan sumigaw. Ganito lang. Pakita mo lang yung gestures. For example, si groom. Tingnan mo ako. Tingnan mo ako, ha? Gawin mo to, gawin mo. Tingin ka dito, tingin ka dito. Then I take the shot. Ganon din sa videography. For example, yung videography kasi mas natural. Tuloy-tuloy siya. Pwede naman kasing i-copy yun per scene. Pina-follow naman yung instruction ko and magagawa rin sa editing yun. Basta importante, overall, ang gesture. Sa kasalukuyan ay nakatira si Dennis sa Cavite. Kasama niya ang kanyang asawa at 2 anak na nakakarinig. Me and my wife are deaf. Ang 2 anak ko ay nakakarinig o hearing sila. Marunong naman sila mag-sign language at mag-communicate. Pero minsan matigas yung ulo. Mas lalo na yung panganay ko, si Simon. Lagi kasi siyang nag-focus sa games at sa gadgets from morning till afternoon. Non-stop kasi sila So, minsan,
kailangan kong i-discipline. In taking photos, what are you mostly attracted to? Unang tinitignan ko yung background. I check the composition. Ayoko ng clutter. Tapos, kapag nagustuhan ko, nilalagay ko na agad yung subject. Kapag angles naman, wide angle shot, pero variety eh. Kapag colors, basta ayoko ng full colors. Gusto ko mga low light, high contrast. For the cameras, gusto ko both ang Canon and Nikon. For Nikon, yung colors vintage. Canon takes amazing pics din. Pag nakikita na ng clients ko, natutuwa sila. Kaya they're both good. Dahil nakatira si Dennis sa Cavite, problema niya ang pera dahil kailangan pa niyang pumunta sa Mandaluyong para magtrabaho. Sobrang hirap sa industriya na to kasi madami ka talagang competitions. Kaya ginagalingan ko talaga sa pagpipresent sa clients ko na maganda ang quality ko at affordable pa ang price. Sana ang mga susunod na mga photographers ay maging aware sa amin. Sa aming mga disabled photographers, be encouraging to us. Sana tanggapin mo kami at isali kami sa mga trabaho nyo. Kasi may kakayahan naman kami. I encourage PWDs. Huwag kayong mahiya. Be strong. Be proud. Huwag kayong mahiya sa kapansanan ninyo o sa kung anong kulang sa inyo. Katulad ko na may disability, meron naman din akong na-achieve. Why? Because God has a plan for you.